Ayaw ko na. Nagawa ko na ang aking panunungkulan sa aking bayan at yan na ang nais kong maging dahilan para maalala ko ng aking mga kababayan. Salamat, Tatay Digong. Salamat at sa iyong panunungkulan. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin para maglingkod, para maging iyong boses. Sana po, meron pa akong mas marami pang nagawa para makatulong sa inyong paglaya. Pero di po tayo nabigyan na ganyang pagkakataon. Salamat, Tatay Digong. At huwag po kayo mag-alala. Kaya po na sa bayan ng Pilipino. Kasama po namin kayo sa aming dalangin, sa aming mga puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi po namin makakalimutan. At pinapangako ko po sa inyo, hinding-hindi po magtatagumpay ang puwersa ng kadiliman. At mabibigyan po natin ng katarungan ang ginawa nila sa inyo. Salamat mga kaibigan. Alam ko hindi ako nag-iisa sa naging emosyonal. Hindi po sa sinabi ni Kaufman, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Digong. Sapat na aking paglilingkod at yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Nabuhay ka, Tatay Digong. Mahal ka namin. At sa aming puso damdamin, ikaw pa rin ang pinakamagaling presidente ng Pilipinas. Salamat dahil binigyan mo ng dahilan para lahat ng Pilipino taas ng noo ngayon sa daigdig. Babalik po tayo bukas para sa isang mas malalim na pagtalakay ng mga ebidensya at kung sapat-sapat nga ba ang ebidensya para magpatuloy. Ngayon po, hayaan yung magpaalam muna ako dahil hindi ko na po kaya talagang humarap sa inyo na hindi napapaluha dahil sa madamdaming mensahe ni Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Forever. Maraming salamat po. Ito lang po masasabi ko dyan mga kababayan, ang arte po ni Harry Roque, may paiyak-iyak pa. Bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas, Harry Roque, at harapin mo yung mga kaso mo? Hindi nyo na kami madadalan sa paiyak-iyak nyo, sa appeal to emotion nyo at pagdadrama nyo. Kailangan nyo harapin lahat ng kaso nyo at mga dapat nyong panagutan sa batas, sa loob at labas ng bansa natin. Sobra na kayo, dinadaan nyo na naman sa drama at paiyak-iyak yung mga supporter nyo. Well, ang malas nyo dahil kami na mga hindi sumusuporta sa inyo, hindi nyo kami madadala dyan. Hindi kami uto-uto. At isa pa, sabi mo, hindi nyo papayagang magtagumpay ang kadiliman. Tama, hindi na kayo nagtatagumpay kasi kayo yung kadiliman eh. Kayo yung kadiliman, kaya tignan mo, palagi kayong ligwak. Kaya yan, humagulhol ka na sa iyak dahil alam mo sa sarili mo, talo kayo. Talo kayo kasi kayo ang mali, kayo ang masama. Kitang-kita namin ang mga masamang ginawa nyo. Kaya nga hindi ka makabalik dito eh kasi alam mo sa sarili mo na makukulong ka, malalagot ka. Kaya tigilan nyo na yung pag-iyak nyo, yung drama nyo. Hindi na kami madadaan sa ganyang kababawan, sa ganyang paandar, sa ganyang kakornihan. Tapos na yung ganyang panguuto nyo. Putayin nyo na lang yung mga supporter nyo. Sige, humagulhol ka sa harap nila. Pero sa amin, ang malas nyo. Hindi kami madadala sa ganyan. Kailangan nyo harapin ang mga kaso nyo sa labas at loob ng bansa. Panagutan nyo, dapat yung panagutan, patunayan nyo na inosente kayo. Dahil kung hindi, makukulong talaga kayo. Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo sa pag-iyak ni Harry Roque? Para po sa akin nakakainis, nakakairita. Salamat po sa panonood.